Masama ang loob ng iyong mama. Sigurado. Hindi mo dapat sinabi sa kanya ang gano'n ng biglaan. Alam ko at pasensya na, pero hindi ko rin kasi kayang manahimik na lang. Isa pa, hindi pa talaga tayo sigurado. Sigurado ako. Bakit? Dahil lang ba sa sinabi sa'yo ni Maria Jose? Hindi lang yun, dahil sa marami pang mga bagay. Sa ugali, sa intensyon, mga kasinungalingan. At Nino, si Maria Jose? Pareho sila. Sinabi niya sa akin ang lahat. Isa pa sigurado ako na kahit kailan hindi kami nagpakasal. Hindi ko pa siya nakikilala noon at ang kanyang pamilya. Sang-ayon ako. Pero sino magpapatunay na ang lahat ng ito ay plano ni Bruno? Sino pa ba, Fernando? Siya lang nakakaalam ng bawat kilos ko. Sino makakagaya ng pirma ko at sino may galit sa akin tulad ng galit ko sa kanya? Sabihin natin gano'n. Pero mayroon pa bang ibang tao nakakakilala sa'yo na may malaking interes para patayin ka? Para mapasa kanya ang lahat ng sa'yo? Si Roberto? Fernando naman, napakaduwag niya para magawa yun. Hindi mo alam, Alejandro. Ibang tao. Alam mo, ang importante ngayon, malaman natin kung nasan sila. Sasaki. Hindi, mukhang malabo. Sa palagay ko, alam nila na doon ko sila unang hahanapin. Bakit gusto mo pa siyang hanapin? Pabayaan mo na lang makalayo siya. Pag nagtagal, pwede mo na siyang akusahan ng pangiiwan. Makakapag-file ka na ng divorce. Una sa lahat, kailangan kong pahintulot niya para mapawalang bisa ang joint ownership of property clause. O kaya, iiwan ko sa kanya ang kalahati ng pera ko para makapagpakasal siya sa lalaki nagplano ng lahat ng to? Siyempre hindi. Hindi kaya may posibilidad na baka napakasalan mo nga siya at nakakalimutan mo lang yun. Pakiusap, Fernando. Pinag-usapan na natin to. Isa pa, gusto ko talaga matuklasan ang sekretong to. Kung may kinalaman nga si Bruno, gusto kong malaman dahil hindi ako mabubuhay ng tahimik na may isang tao malayo nakakapasok sa bahay na bigla na lang akong babarilin sa likod o kaya lalasunin ako. Naiintindihan ko. Kailangan natin tawagan ng immigration kung sakaling tumawid sila sa border. Paano kung makita sila kasama si Bruno? Kanino ka ba panig? Sa akin o kay Bruno? Iniisip ko rin si Victoria. Alam mo, napupuna ko na masyado mong iniisip ang aking mama. Mahal ko siya, ikaw hindi? Oo, syempre mahal ko siya pero may pakiramdam ako na iba ang pagtingin mo sa kanya. Siyempre hindi. Anong gusto mong gawin ko kay Maria Jose? Kakausapin ko si Eric. Sino ang tinatawagan mo, ma'am? Ay, si Bruno. Hindi mo ba sasagutin? Hindi. Hindi siya sumasagot, hindi rin ako makapag-voicemail. Mabuti pa magpahinga ka na at uminom ka ng tsaa para makatulog ka. Bukas siguradong may magandang balita na. Ay, sana tama ka. Magpahinga ka na. Tumuloy kayo, sir. Pasensya na po kayo, ha. Tulog na ako, eh. Saan nagpunta si Bruno? Nagbiyahe. Saan? Ewan. Hindi niya nasabi sa akin. Sino kasama niya umalis? Hindi ko alam. Sa palagay ko mag-isa lang siya. Sigurado ka? Ang totoo niyan, hindi ko po alam. Siguro pumunta siya sa bahay niya sa Cancun. Sinabi ba niya kung babalik pa siya? Hindi. Pero naiisip kong babalik siya. Baka pagkalipas ng 1 o 2 linggo. Sige, magandang gabi. Magandang gabi. Narito na tayo. Magandang umaga, sir. Kailangan namin ng 3 kwarto pakiusap. Sige, sir. May bagahe ba kayo? Oo. Sumunod kayo sa akin, sir. Magandang umaga. Mumurahing hotel lang to. Mumurahing hotel lang to para siguradong walang makakakilala sa atin. Ang kwarto ng ipapay sa kabila. Salamat. Pupunta ako sa munisipyo mamaya para malaman kung anong mga papeles ang kailangan niyo para makakuha ng passport. Hindi mo alam? Wala bang passport? Siyempre meron, pero opisina na nag-aasikaso. Ang swerte ng mayayamang tao. Magkita tayo mamaya. Magdadala ba sila ng almusal? Hindi. Kung may gusto ka, bumaba ka sa restaurant at pagsisilbihan ka nila. Mamaya ibibili kita ng mga damit. Hindi ko na matatagalan ng ganyang klase ng tao. Siguro nagkamali tayo nang kumagat tayo sa kanyang pambablackmail. Kung sinabi mo lang sana ang tungkol dito kay Alejandro. Paula, pagod na ako. Ako rin. Gusto ko na matulog.
Hindi, ayoko nito. Bakit ayaw mo ng alahas? Hindi ko alam pero hindi ko talaga ito matatanggap. Isipin mo na lang na utang to. Sige, pero utang to ha. Oo, sige. Ano ba mga pinaplano ni Bruno? Ipagpalagay na natin na namatay ako at ikaw bilang aking byuda ang magmamana ng lahat ng kayamanan ko. Anong pinaplano niya pagkatapos? Ang pakasalan ka? Oo, pero sinabi ko sa kanyang hindi ko siya tatanggapin. Pero mahal mo siya. At ang babae nagmamahal ay palagi nagpapatawad sa huli, di ba? Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa akin ito. Hindi ko maintindihan kung bakit mo ginawa to. Hindi ako maaaring magkamali tungkol sa'yo. Ano ang nangyari at nawala ng kabuluhan ng lahat sa'yo? Hi. Hello. Ang asawa mo, Nagpunta siya sa Zaki bakit? para dalawan yung mga kamag-anak niya. Kailan babalik? Siguro pagkatapos ng ilang araw. Ano nakakatawa? Wala lang. Si Bruno, Wala siya. umalis din siya? Ang pagkakataon nga naman, no? Alam mo tungkol dito? Tungkol saan? Huwag mong subukan patawanin ako. Sino nagsabi sa'yo? Si Mama? Hindi ko alam yung sinasabi mo. Sinabi niyo ba sa kanya tungkol kay Maria Jose? Kay Raquel? Hindi. Eh kung ganun, paano mo nalaman? Nalaman na ano? Huwag mong hayaang maubos ang pasensya ko. Paano mo nalaman? Kailan? Bago o pagkatapos? Nasasaktan ako, Mas Alejandro. lalo kang masasaktan kung hindi mo sasabihin sa akin. Pakiusap. Alejandro, Tulungan mo pakiusap, ako. huminahon ka! Magsasalita ka ba? O hindi? Sasabihin ko na. Kasi narinig ko nang sinasabi yun ni Bruno kay Maria Jose. Nagpaplano sila kung paano sila tatakas habang nasa Saan party. daw sila pupunta? Saan daw sila pupunta? Narinig ko lang na aalis sila, yun lang. Ba't hindi mo sa akin sinabi agad? Para ano? Ipagsiksikan ang sarili mo sa isang babae hindi karapat-dapat sa'yo? Niloloko ka lang ng babaeng yun. Alam mo ba kung bakit ko alam yan? Dahil nakita ko silang dalawa. Ano nakita mo? Magsalita ka! Nakita ko sila naghahalikan. Huwag mo ko tingnan ng ganyan, Mama. Dahil yun talaga ang totoo. Hindi ako naniniwala. Di huwag kayong maniwala. Hindi ko na yung problema. Magugustuhan niyo po talaga dito. Maaari ba magtanong, sir? Napansin mo ba yung mga anak ko na lumabas? Yung mga dalaga sa kabilang kwarto? Opo, nakita ko sila sa restaurant. Nag-aalmusal doon. Mabuti. Maraming salamat. Wala po naman. Sige sir, mga kalahating oras. Ayos na po ba ang lahat, ma'am? Oo, salamat. Sinabi mo yun sa kanya? Oo, sinabi ko ang lahat. Na si Bruno ay nagpakasal sa'yo at nagpanggap ito bilang siya? Oo, Anong sabi niya? naiintindihan niya ang mga takot ko. Sinabi din niya sa akin na hindi siya gagawa ng anumang hakbang labang sa atin. Kailan naman yun? Ilang araw pa lang. At pagkatapos nun, inimbitahan ka niya sa dinner, sa party, binilhan ka niya ng mga damit at tumakas ka pa rin? Alam mo ang dahilan kung bakit ko yung ginawa. Huwag mong kalimutang nagbanta si Bruno na ipapakulong si Itay dahil sa pagbebenta niya ng bawal na gamot. Pero kahit na, dapat sinabi mo lahat kay Alejandro. Isa pa, sa palagay ko walang alam si tatay tungkol Siguro dito. nga wala. Pero alam mo na kung anong klaseng tao si Bruno. Kaya niya maglagay ng bawal na gamot sa bodega. At sino nakakaalam kung ano pang kaya niyang gawin? Pero si Alejandro... Wala akong pakialam kay Alejandro kung ano man ang pwede niyang gawin. Ayoko makita si Itay na nakakulong nang dahil sa kung anong dahilan. Gumagawa ng mali, nagdudusa sa kahihiyan at siguro siya'y bububugin ng mga tao. Gusto mo yun? Hindi, ate, hindi. Ano ba namang kamalasan to? Pwede naman tayo mamuhay na parang mga reyna. Tignan mo naman! Ano to? Marami akong kinasangkutan. Mas pinili ko ang iligal. Pumayag pa nga akong hayaan na aking kumpare na magtinda ng mga pinirata. Ginawa ko lang yun para kayo matulungan. Mahal na mahal ko kayo, mga anak. Nadamay kayo sa ginawa kong kamalasan. Sa aking paiging duwag. Isa akong duwag.
Ayoko na patuloy pa ito. Hindi ito mga tarungan. Pati buhay niyo nasisira ng dahil sa akin. Sir, ano hong oras na? 9:00? Pwede bang pakibigay mo mamaya ang sulat na ito sa anak kong si Maria Jose? Opo, sir. Lalabas lang ako dahil may hahanapin akong kaibigan. Maraming salamat, ha? Ganon din sa inyo, sir. Sige po. Tama na, sinabi mo na yan ng 1,000 beses. At sasabihin ko uli sa'yo ng lampas pa sa 1,000 beses. Kung napatawad ni Alejandro si Bruno, paano mo naisip na hindi niya mapapatawad ang ginawa ni tatay? Tingnan mo, Paula, ikaw at ako ay magkaiba ng pag-iisip. Una, ayoko malaman, Alejandro, na naiipit ako sa mga pinaplano ngayon ni Bruno. Isa pa, ayoko malaman niya ng ating itai delinkwente. Dahil kahit bigyan pa natin ng katwiran ang ginawa niyang yon, delinkwente pa rin siya sa ibang tao. Si Bruno hindi ba delinkwente? At sa palagay mo ba si Alejandro hindi nandaya sa kanyang negosyo? Siguro. Hindi natin alam. Pero ang ating papa ay ating papa at ayoko magbakasakali. Isa ka talagang baliw. At sa pangalawang pagkakataon, alam mo ba, sinira mo ang lahat. Wala kang alam kung paano maging desente, tama? At sa tingin mo, isa kang desente? Sobrang nakakainis at masyado kang maraming kaartehan. Diyos ko, meron kang isang lalaking itinuturing ka na parang reyna. At talaga namang napakaraming pera tapos hahayaan mo sarili mo na pasunurin ng walang modong si Bruno? Alam mo ate, sa totoo lang hindi ka nag-iisip eh. Kaya tuloy kung ano-anong masasamang salita ang lumalabas sa bibig ko. Saan ka pupunta, anak ko? Sa opisina, Mama. Naniniwala ka ba sa lahat ng mga sinabi ni Raquel tungkol sa... Nakita niyang sila ay naghahalikan? Naniniwala ka na ba sa sinabi ko? Naniniwala ako sa lahat ng sinabi mo. Kaya lang, sa palagay ko si Maria Jose ay inimbento niyang si Bruno ay may planong patayin ka. Bakit kaya inaakusahan siya bilang isang kriminal, Mama? Pero hinahalikan siya. Bakit kaya? Wala akong alam. Ako rin. Alis na ako. Alejandro, nakikiusap ako sa'yo na ang bigla ang pag-alis dito sa atin ni Maria Jose ay harapin mo ng mahinahon. Kay Fernando, kay Filipa at kay Ezekiel may tiwala ako. Kaya lang kay Raquel, hindi ko alam. Kausapin niyo siya. Huwag kay Maura o kay Lisette o kahit kanino. Maliwanag Siyempre ba? naman, Mama. Dahil alam ko na may madulas kang dila at lalo pang madulas yan sa iyong mga kaibigan. Sinabi ko lang kung anong nakita at narinig ko. Sigurado ka ba sa nakita at narinig mo? Totoo ba talaga? Pinagdududahan mo sinabi ko, Mama? Oo. Duda ko. Duda talaga ako dahil kilala kita. Wala akong pakialam kung galit ka kay Maria Jose, pero ito ay tungkol sa kapatid mo. Ayoko mag-imbento ka na lalo magpapasama sa relasyon nila ni Alejandro. Mama, wag mong sabihin na si Alejandro ay talagang umiibig sa kanya. Kung umiibig man siya o hindi, wala akong pakialam. Ang mahalaga ay ang mapangalagaan ng magandang pangalan ng ating pamilya. Napakaraming usap-usapan ng magpakasal ka sa isang walang kwenta dahil lang may maganda siyang apelyido. Huwag kang makakasiguro na hindi ko malalaman ang lahat kahit andito lang ako sa loob ng bahay. Kaya dapat mag-ingat kayong dalawa. Maliwanag ba? Tandaan mo yon. O ano, narinig mo? Oo. At tama ang mga sinabi niya. Kung gano'n, bakit hindi ka humingi ng trabaho sa construction? Bawasan mo ang pag-inom at bigyan mo ako na anak. Magtrabaho bilang hindi ako engineer, arkitekto, accountant man lang. Nag-aral ako ng international relations. Wala pang trabaho ang kumpanya para sa akin. At tukol naman sa pag-inom, magkasing dami lang tayo. Sa pagkakaroon naman ng anak, wala akong ganang sumiping sa isang babae na napakalamig. Walang babaeng malamig sa mga lalaking walang alam sa pagmamahal. Napakasama naman pala. Hayaan na lang natin maghanap ang bawat isa sa atin. Pero siguraduhin mo lang na gumagamit yun ng kondom. Ayoko namang ibigay ang apelido ko sa isang bastardo. Maliban na lang kung gusto kong lalaki. Ito isang napakagandang property at napaka-interesante. Pero ayon sa mga sinabi sa akin ng mga magsasaka sa paligid, ito raw ay parang archaeological site para sa mga bagay na hindi pa natutuklasan. Hindi kaya nakikinig sa sinasabi ko sa iyo, Alejandro. Iniisip mo na naman si Maria Jose? Sinabi sa akin ni Raquel kaninang umaga na narinig niya si Bruno at si Maria Jose na nagpaplanong tumakas.
Maliban dyan, nakita niya itong naghahalikan. Ano iniisip mo? Gusto kong malaman kung ano masasabi mo, Fernando. Pareho nating kilala si Raquel. Alam natin na pwedeng nagsisinungaling yun. Yan din ang gusto kong isipin. Kaya lang Alejandro, isipin mo rin yung posibilidad na baka nagsasabi siya ng totoo. Kaya lang, ang hindi ko maintindihan kung si Maria Jose ay ginawa ang lahat ng to dahil sa pera. Bakit hindi siya sumama sa akin? Kausapin mo siya sa pagpapawalang bisa ng inyong kasal. Siguro iniisip niya na kapag sumama sa kay Bruno tapos na. Hihiwalayan mo siya at wala ka ibibigay sa kanya. At yun ang dahilan kung bakit mas pinili niya. O maaari magkaiba talaga ang pinuntahan nila. Hindi, sigurado ako na magkasama sila ngayon. Kung ganun, talaga umiibig siya doon. Kaya yun ang pinili niya kaysa sayo. Kailangan tanggapin mo ito sa ayaw mo at sa gusto, Alejandro. Okay, tama ka. Nasaan na nga ba tayo? Ang lupain ay parang archaeological site, tama? Tama. Pero baka hindi tayo mabigyan ng ehensya ng permit para sa construction. Ano kaya kung gawin natin tong park? Para makinabang ang mga magsasaka sa lugar. Maaari nilang pangalanan ng administrasyon para sa mga bibisitang mga turista. Pwede, pero wala kang pakikinabangan doon. Hindi na yun mahalaga para sa akin. Ang mama ko ay matutuwa kung siya ang mga ngasiwa ng mga gagawing pag-aayos doon.